Ano nga ba ang iba't ibang uri ng crisis? Pag-usapan natin yan sa video na ito. Pero bago yun, ako nga pala si Estudyante Trader, isa tayong third year finance student, but I am also a content creator, business owner, and definitely global trader and investor as well. So ngayon, gumagawa ako ng mga contents about business, finance, and economics. Mag-like ka na muna, mag-subscribe ka na muna, at mag-follow ka sa mga social media accounts natin para nang sa gayon, mas marami ka pang matutunan. Ayos po? Okay, so i-define muna natin what is crisis. Yan, ni-research ko pa. A crisis is any event or period that will lead to unstable economy and well-being of a particular group or country. Ibig sabihin po nito, ito yung kaguluhan at ito rin yung tinatawag natin na pagiging unstable o hindi masyadong maganda yung ekonomiya at yung pamumuhay ng bawat tao sa bawat bansa. Ayos? O ngayon, yung crisis po, hindi lang yan sa pera. Hindi lang din yan sa ekonomiya, kundi marami ang types ng crisis. So, unang-una na po dyan is yung tinatawag po natin na environmental crisis or yung mga natural disasters po. Alam na natin yan kapag bumaha, bumagyo, nagkaroon ng mga earthquakes, nagkaroon ng disasters and tornadoes, lahat-lahat na po is pwedeng ma-damage yung ekonomiya natin na hindi naman natin makokontrol. So, ibig sabihin po, lahat ng bansa ay meron tinatawag na risk reduction council para nang sa gayon ma-anticipate at ma-manage ng maayos yung mga ganyang environmental causes and risk sa isang bansa. Lalo na yung mga bansa na madalas tinatamaan ng mga disasters. Okay? So, hindi po biro yun. Talagang gawa ng kalikasan yun. Para nang sa gayon is matuto tayo, pero yun nga, dapat merong management team para dyan. So that is number 1. Number 2, yung tinatawag po natin na financial crisis. Ayan na nga po, yung 1997 financial crisis, yung 2008 banking crisis, yung 1929, the Great Depression, connected po yan sa na natawag natin na financial crisis. It includes yung mga bangko, yung mga investments, yung mga stock market is nagka-crash. Okay, so it is sometimes called then na investment crisis as well, meaning yung mga indices po, yung ekonomiya is nagda-down din as well. So napaka-importante nitong malaman natin dahil pagka financial crisis, most commonly connected yan sa macroeconomics, sa pamumuhay ng tao katulad ng GDP, high inflation rate, high borrowing cost. Yan po ang tinatawag natin na financial crisis, na kung saan kung hindi maisaayos yung fiscal policy, monetary policy, and the overall economic management, ay pwedeng magkaroon po ng financial crisis. Whether yan ay sa public, or sa government, or sa isang private institution, private company. Okay? So, that's number 2. Okay, number 3 po is yung tinatawag natin na political crisis. Okay? Marami pa po yung under that. Mayroon geopolitical crisis na halos nangyayari na ngayon sa pagitan ng the Philippines and China, territorial dispute. Yan po yung mga tinatawag natin na political crisis, meaning whether it is inter or outer, pwedeng local or international, katulad ng nangyayari sa akin, international. Pero, 'di ba, kung may mga problema tayo sa politics and governance dito sa sariling atin, matatawag natin yan na local. Okay, local political crisis. Pero, yun nga guys, kailangan natin malaman to para alam natin yung estado ng ating bansa kung papunta ba tayo doon. Kasi ayaw naman natin magkagera at kailangan maayos yung mga conflicts na yan. Okay, so yung tatlong sinabi ko na yon, pwedeng mag-cause yun ng supply disruptions, ng unstable economy, at lalong-lalo na yung chaos kapag hindi nabantayan at kapag hindi na-manage ng maayos. Kaya kailangan yung mga financial crisis na to and all of the types of crisis ay hindi naman maiiwasan, pero kailangan lang malesen at malesen yung risk at ma-manage ng maayos ng mga appointed at syempre ng mga magagaling na tao sa ating bansa. Okay? So para hindi po magkaroon ng kaguluhan at hindi magkaroon ng crisis as well. Kasi mahirap po yan eh. Hindi lang naman tungkol sa pera yan, kundi again, sabi ko nga, sa pamumuhay ng mga tao sa bansa na yon. Kaya sana naman marami kayong natutunan. Please like, comment, share, and subscribe. And follow for more contents like this. So yun lamang po, the Estudyante Trader here.